Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito, ating kapagating balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Hello! Hi! Magandang tanghali po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa 42,000 na barangay sa buong Kapuluan. Ayan, at tayo ngayon ay nasa panahon na ng paghuhusga. Ayan, panghuhusga para sa ating tuwan-tuwa ang ating mga katoto. Ngayon po, araw po tayo ng Lunes, yan, October 30, 2023. At ang araw na ito, ito ang araw na napakahalaga para sa ating po mga kabarangay. Ayan, sapagkat ang ating programa ay Barangay in Action at tayo po ay napapanahon sa eleksyon at sa mga oras na ito. Ayan, sa mga oras na ito ay bumoboto na. Bumoboto na po ang ating po mga kababayan, ang ating mga kabarangay, At wag po kayong kukurap. Wag kukurap. O bakit? Sinasabi natin wag kukurap sapagkat sa mga panahon na ito, kabila ng tapos na ng mga kampanya, meron pa rin ho dyan. Meron pa rin ho sumisimple-simple, at sinasabi natin huwag kukurap, huwag ipipikit ang mga mata, kailangan ang mga mata ay nakagala, pinupuna, pinapansin. Kaya nga tayo may mga watcher, May mga watcher ho tayo.
Yung mga watcher natin, huwag kukurap. Huwag ililihis ang inyong mga paningin. Sapagkat alam nyo na, kaya kayo nandiyan, at kinuha ng mga kandidato para magbantay kayo sa isa't isa. Yaan ay para hindi mangyari ang mga hindi nating inaasahan kapag ganitong oras na ng paghahatol sa ating mga kandidato. Ano? Kamusta? Kamusta ngayon ang ating mga nasa pilahan ba? Mahaba ba ang pila? Yung iba dyan, mga ibang barangay ay walang pila dahil konti ang butante. Doon naman ho sa malaki ang barangay at maraming butante, yan. Dumaranas ho ng pila. Ngayon ho ay medyo mainit. Hindi ho, medyo talagang mainit. Kinakailangan ho nating magtiis. Magtiis po tayo sapagkat yung karapatan natin ngayon na pumili, magtanggal, pumili at magtanggal ng mga kandidato, ito ho yung napapanahon. Kailangan nating magtiis para yung ating karapatan na mamili ng ating iluluklok sa ating barangay ay ma-exercise po natin. Magamit po natin. Yan. Kaya yung mga kababayan natin sa barangay, yung mga kabarangay natin na nagre-reklamo na wala silang nakitang pagbabago sa kanilang barangay sa pamumuno ng mga dati o sa mga pamumuno ng mga dating opisyal ng barangay, ito na yung pagkakataon po ninyo na sila ay inyo pong ibasura. Sila ho ay ating itakwil. Itakwil po natin sila. Sapagkat wala ho silang silbi. Hindi ho sila nakapagsilbi. Kaya nga sinabi nating maninilbihan ka sa barangay pagkatapos wala ka palang silbi, nararapat lang pala sa iyo talaga na ikaw ay ibasura. Just do it! Yan, gagawin natin yan. Gagawin natin yan sa araw na ito, sa oras na ito, na matapos kong mahawakan ang ballpen, at mapili yung ginugusto ko o iniibig kong kandidato, yaon, mawawala ka na rin sa wakas, mawawala ka na rin ng posisyon sa barangay sapagkat wala ka namang nagawa nung ikaw ay nanungkulan ng ilang taon. Naku naman, ilang taong kang nanungkulan pagkatapos, wala kang naipakita na pagbabago o proyekto man lang dyan sa barangay mo. Kaya itong mga oras na ito, malamang sa alamang, ikaw ay nanganganib na. Nanganganib na. Sa ngayon, wag hong magiging kampante ang mga kandidato. Ayon ho sa COMELEC, kahit po kayo ay nakalusot sa eleksyon at nanalo, maaaring gumugulong pa ho yung inyo pong kasong inihain sa inyo ng COMELEC na kayo ay lumabag sa eleksyon. Kayo hong mga naipatawag. Kayo hong napadala ng show cause order.
wag ho kayong kasi siguro. Oo. Kumbaga sa pelikula hindi pa tapos ang labanan. Ha? Aha. Ha? Hindi pa tapos ang laban. Maaari ka pa rin ma-disqualified sapagkat na padalang ka ng supina ng COMELEC dahil sa nilabag mo ang batas ng ating halalan ngayon. Hindi ho basta-basta ngayon ang ating COMELEC. Patuloy ho nilang sinasala. Sinasala ang mga kandidato, ang mga nararapat at hindi nararapat na maglingkod sa ating barangay. Yan ho ang gustong patunayan ho ng COMELEC, itong ating pong barangay and SK election 2023 ay maging maayos ang halalan. Yan ho ang kanilang layunin kung kaya't ipinatutupad ang mga patakaran, ang mga batas na nauukol sa ating halalan ngayong taon. Kaya kayong mga kandidato, dapat, magbago na. Magbago na. At baka, sa mga oras na ito, kayo po ay nanggugulang pa rin. Nanggugulang pa rin, Kaya't mga kasama po, mga kabarangay, kayo po mga nanonood sa mga oras na ito, kayo po ay makipag talastasan po sa akin. Magbigay po kayo ng inyo po mga pag-uulat or i-share ho natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay kung ano ho ang nangyayari diyan sa inyong mga barangay. Sa mga eskwelahan na isinasagawa nga po ang botohan. Ipadala po ninyo rito at ating pong pag-usapan kung ano ang nagiging sitwasyon, problema na nakikita ho ninyo diyan sa inyo pong sa inyo pong mga voting precinct. Sa mga presinto na inyo pong pagbobotohan. Kung ano ang napapansin po ninyo, iparating nyo po rito at ating pong talakayin po yan. Nang sa gayon ay mabigyan po natin ng paglilinaw. Paglilinaw sa ating ngayong nararanasan pa rin po ba, mga kababayan, mga kabarangay, na ang pangalan ho ninyo ay nawawala? Meron bang ganon? Siguro wala na. Wala nang nawawala ang pangalan sapagkat yan ay inayos na ng husto ng COMELEC. At yung mga patay na bumoboto, wala na rin ho yan. Inayos na ho yan ng COMELEC. Kaya kung meron man dyan, sige, iparating po ninyo sa atin dito para maipaabot naman natin sa kinakaukulan. Maipaabot natin at baka yan ay mga nakaligtaan lamang. Kaya kung meron mga ganyan, huwag po kayong mag-atubili na iparating po dito sa ating programa. Ang boto, yan, ang botohan po ay kaya nagsimula po kaninang alas 7. Yan ho ay magtatapos ho talaga ng alas 3. Kung di tayo nagkakamali. Ayan, tingnan ko nga yung ating tingnan nga natin yung yung poll, yung guide para sa pagboto.
May mga guide po tayo sa pagboto, ano ho? Dahil napapag-usapan po natin, ang botohan ho ngayon, hindi yan yung isa, yung huli. Yan, yung una munang, ano mo, ha? Yan, yung mga paalala dyan. Paalala ho yan sa, botante. Ayan, laki-lakihan mo nga. Makukuha pa ba yan? Yan, ganyan ba? Pwede na. Okay. Ayan, mayroon pong 8 hakbang sa pagboto. Ayan, una ay lumapit po sa electoral board. Yan po yung mga teacher. Teacher. Electoral board. Ano po, nawawala. Yan. At sabihin po ang inyong pangalan, precinct, at sequence number. Ayon po sa listahan ng botante na nakapaskil sa presinto. May mapapansin po kayo dyan sa pintuan ng silid-aralan na kung saan andun yung inyong presinto. Kunin po ninyo ang numero ho ninyo, kung anong number po kayo sa listahan, at yung sequence number ho, pati yung numero, yaan ang sabihin ho ninyo sa sa electoral board. Sabihin ninyo para mabilis. Mabilis po kayong mabigyan ng balota. Yan, At pangalawa, pag binigyan na ho kayo ng balota na galing po sa electoral board, yan, yung mga, paalala ho yung mga 15 years old to 7 years old, kayo po ay boboto para lamang ho sa SK. Isang balota lang po ang inyong pipilapan, sasagutan, o lalagyan ng inyong mga iboboto na inyong mga kandidato para sa Sangguniang Kabataan, Chairman at SK. At yung mga 18 taon hanggang 30 po, yan, 2 pong balota ang kanilang sasagutan. 2 balota ang inyong sasagutan. Isang pang Sangguniang Kabataan at ang barangay. Barangay balot. Yung balota para sa Sangguniang Kabataan at balota sa mga Sangguniang Katandaan. Yung mga barangay. Barangay kagawad at barangay chairman. Alright. Kapag ang edad naman po ay 31, mula 31 hanggang pataas. Hanggang pataas na ho yan, 101, 102, 103, 100, hanggang pataas. Umabot pa kayo ng 200, isang balota lamang po ang inyo pong sasagutan o inyo pong pipilapan. Ano po? Yan malinaw po yan. Para maging mabilis, ayan ang sample ng ating, palakihin mo rin yun. Yan ang sample ng ating pong mga balota para sa barangay election. Yan, para sa Sangguniang Kabataan election. Isang punong barangay, ang pipila pa ninyo, isusulat ninyo kung sinong kapitan ang inyong napupusuan at 7 membro ng Sangguniang Barangay. Maaari hindi ninyo yan punan, lahat. Halimbawa sa kagawad, maaari po ninyong ilan lang sa mga kagawad ang napupusuan ho ninyong iboto. Maaari po yun.
Dahil yun ay karapatan po ng botante. Ayaw niya doon sa kagawad, ayaw niyang punuan. Karapatan na po niya yan. Para hindi naman po na masingitan, kumbaga, masulatan, no, yung mga bakanting hindi mo pinilapan, lagyan mo na ng cross. Lagyan mo na ng cross yan para nakakasiguro ka yung boto mo ay hindi nasa laula. Ano? Hindi na-tampered. Kumbaga. Ano? Yan. Kinakailangan nun natin iingatan mo kasi ang ating balota. Iingatan natin yung ating ibinoto sapagkat napaka-sagrado po ng boto ninyo. Ano? Napakahalaga ng inyong pong mga binoto. Napakahalaga ng iyong boto. Yan man ay isa lang ho ang iyong binoto. Lubhatong mahalagaya. Kung si kapitan lang ang iyong binoto at okay lang yun. Kung wala ka namang kapitan na ibinoto at puro kagawad lang, okay pa rin po yan. Basta para maprotektahan mo ang iyong balota, lagyan mo ng cross nang hindi masingitan. Ano ha? Alright, next. Ano yan? Ayan, ganun din ho sa balota ng SK. Ano yun? Ayan, yun yung huli. Yung huli, yan. Alamin ang inyong precinct number. Paalala yan sa mga botante. Alamin ang mga precinct number at voting center. Gumawa na ho kayo ng mga listahan ng mga kandidatong iboboto ninyo kung nais po ninyong kumpletuhin ang inyong boto. Ano po? Yan, may listahan na nang sa gayon ay hindi na kayo, di ba? Hindi na kayo naghahanap diyan. Diyan sa labas ng voting precinct, meron ho diyan mga namimigay pa rin. Mga sample balot, may namimigay pa rin ho diyan. Hindi pa rin maiiwasan yan. Dahil talaga iba ho talaga yung nakagisnan ho natin eh. Iba ho talaga yung nakagisnan ho natin. At ang ginagamit pa ho dyan yung mga bata. Ng mga bata para hindi hindi ho mapansin o hindi na punahin. Gumamit ng balot secrecy folder sa pagboto. Pang-cover. I-cover mo kung ayaw mong makita, masilipang ka kung sino-sino mga binoto mo. Para hindi ka man naman mabueltahan dyan ng mga kandidato. Hindi ka mabueltahan. Alright? Wag niyong pipicturan yung inyong binoto, ha? Bawal po yan. Wag pipicturan yung inyo po mga binoto, yung balota ho ninyo, bawal ho ya. Kaya bawal din ho dyan, cellphone. Pag ganyang bumoboto, wag ho niyong pipicturan. Okay? Wag kukunan ng litrato ang balota o gumawa ng kopya ng mga ibinoto. Yan wag na hong gagawin ho yan. At yan ay mga mahigpit po pinagbabawal po. Wag pong ipakita ang nilalaman ng balota maliban sa assistor. Wag kong ipapakita ang inyong balota na ipaglalandakan nyo, binoto nyo sa kapitan, binoto nyo si kagawad. Wag nyo nang obvious mo yan. Pag pinakita mo yan, para pinatutunayan mo na binoto mo siya at kapalit nun ay halaga. Yan,
Kaya wag dinidisplay, wag nang binabandera kung sino-sino yung mga binoto mo. Bawal. At wag pong punitin o sirain ang balota. Wag punitin. Ingatan ho ang inyong balota para hindi ho masayang. Kasi ho bilang. Depende ho yan, bilang ho yung bilang ho yan. At tamang-tama lang po sa mga bilang ng butante yung balota. Ngayon, sumobra man, siguro, konti lang yan. At depende po yan sa sa electoral board kung kayo ay bibigyan pa ng isa pang balota para ho ay inyo pong pilapan. So, yan po ang mga paalala ho natin sa ating po mga kababayan na tayo ay mag-iingat po sa ating pong mga ginagawa, sa ating pong pagboto. Meron ho tayong dapat sundin ng mga patakaran katulad nga po yan, mga paalala mula po sa Commission on Election. Nang hindi rin po tayo makasuhan. May kaakibat po na kaso. Ang lalabag po dyan sa mga patakaran na yan. Alright? So, yan. Kaugnay po ng ating eleksyon ho ngayon, yung ating naman pong mga kababayan, yung ating mga PDL, yung person of deprived liberty, yung mga preso, yan, lalo na ho sa Bureau of Correction, sa National Bilibid Prison. Ayun, at marami na rin ho doon na mga PDL na nakaboto. Ipakita mo yung ano na yan. Yung mga ano ho natin, mga preso ho yan ay may mga karapatan hong bumoto yan. Kaya't sa kanila din pong kulungan, ay isa na sa katuparan din po ang halalan. Yung ating mga yung ating pong mga PDL, yung person of deprived liberty. So, dyan po sa Bureau of Correction, yan, umaabot na ho sa 923 na mga person deprived of liberty o PDL ang boboto ho. Ang boboto po sa 2023 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Yan. At dyan ho yan sa loob po ng Bureau of Correction, mula yan sa maximum, minimum at medium security compound ng Bureau of Correction o BUCOR. Ang mga pinayagan na boboto ng mga PDL ay ang mga wala pang 1 taon na simula sila nahatulan ng korte bago nakulong sa BUCOR at mga nakarehistro at butante ng barangay poblasyon. Yun, siyempre, yung mga barangay sa barangay poblasyon po. Kung saan siya mga barangay na bumuboto. Yan. Kaya umabot po lamang sila sa 923. Inaasahan po na hindi na aabot sa hanggang alas 3 ng hapon ang pagboto ng mga PDL ngayong araw. Po? Nakatakda naman po na ayun, obserbahan ho ng COMELEC.
hindi tayo nagkakamali, inobserbahan na po ng COMELEC chairman natin na si Attorney George Garcia ang eleksyon doon sa loob po ng Bucor. At syempre, andun din po, nag-obserba din po ang chief po ng Bucor na si retired General Gregorio Katapang Jr. para yan, tuluyan na yata nawala para mag-inspeksyon sa sinasagawang barangay at SP election. So, nagsimula yan kaninang alas 7 ho ng umaga. So, kaya yung ating mga preso, yung mga PBL, bagamat sila ay mga nakakulong, so kinakailangan din ho nilang ma-exercise yung kanilang karapatan bilang botante at makaboto kung sino po ang nais nilang iboto sa kanilang barangay. Alright? At ganun din meron din mga yung mga PWDs yan, binibigyan po ng priority na sila ay meron ho silang special lane, kumbaga. Binibigyan ho sila ng priority para ho manguna or bigyan sila ng priority para makaboto agad. At sana nga ho, yung mga ibang eskwelahan ho natin, kung wala ho mga elevator ho yan, paano ho maaakyat kung naka-wheelchair ho, ang isang PWD. So, yan naman ho ay sinasamahan, kung hindi po ay pupuntahan ho ng miyembro ho ng electoral board o board of election member, pupuntahan ho yan para bigyan ho ng balota at doon na lamang ho kung saan ho siya saan man siya na nakapwesto at hindi na makaakyat dun sa halimbawa ay nasa third floor ng kanyang presinto, maaari na siya sa baba na lang bumoto at dadali sa kanya ang balota. Siyempre, naka-escort din yung mga dilatang mga mata. Yung ating mga nagbabantay, mga watcher. Mga watcher at siyempre, hindi ho basta-basta ho yan. E-escortan nila yan, isang balota na yan. Para maging malinaw, maging patas. Maging patas yung isang balota na yun. Sa totoo lang, di ho ba? Nagkakaroon ng may pagkakataon na ang kandidato di ba nagkakatabla ang kanilang nakuhang boto. At isa lang nagkakatalo na rin. Katulad ho ng inyong lingkod, isang boto lang ho. Nagkawindang-windan na buhay ko. Nasingitan ako. Napalusutan ako ng isang boto. Ay dapat ho sa aking mapunta, ay nahukus-pukus. Kaya tayo ho mga watcher, huwag tutulog-tulog. Kayo namang mga kandidato, yun yung mga watcher, huwag gugutumin. Bawal lang ba pagbibigay daw ng pagkain? Bawal ang pagbibigay ng pagkain. Paano? Paano ngayon yan na yung watcher kung hindi mo bibigyan ng pagkain yan, maduduling yan at lalabo ang paningin yan hindi makikita.
hindi makikita ang mga pangyayari sa kanyang paligid, sa kanyang binabantayang presinto, mapapalusutan ng iyong watcher. Oh, di ba? Kaya, nasa inyong pamamaraan na yan. Nasa inyo ng pamamaraan yan. Ang inyong watcher, hindi lalabo ang mata at hindi makakapag-complain. Hindi makakapagtala kung ano man ang pangyayari sa kanyang binabantayang presinto. Bawal ang bigay ng pagkain yan isang klase po ng boat buying. Kaya yung mga watcher, sino ba ang kumuha sa mga watcher? Hindi ba tagawat? Di ba mga kandidato ang kumukuha diyan? At magkano ang bigaya sa watcher? Nako! Yung mga watcher, talaga naman, magbantay kayo ng maigi. Ayusin ang pagbabantay nang hindi kayo napapalusutan. Yan. Para hindi kayo makakagalitan, hindi kayo masisisi bakit nangyari sa iyong binabantayang presinto yung mga ganon-ganon. Okay. Alright. So, teka muna. Si Utol Daniel Guillermo. Ayan, nanonood. Hindi tayo nagkakamali. Ito ay kandidato rin kandidato rin yan si Utol. Okay. So, teka muna, putulin muna natin ang tungkol po sa ating sa ating halalan na ito ngayon. Yan. At maisingit na rin po muna ang iba pa nating mga paalala. Dahil ngayon at 30 na at bukas may at 31 ba tayo? May at 31 tayo. Itong mga ang kasunod na auno na. Yan? Mahal na araw. Ano ba tayo? Yun na nga, mahal na araw. Iba yun. Araw na po ng mga kaluluwa. Araw na po ng kaluluwa. Kaya ang lungsod ng Pasay, ayan, meron hong paalala. May schedule po. May mga yan, mula ho Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2 ang Pasay City Cemetery ho. Yan, alas 6 daw po. Alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng madaling araw. Ano yung alas 6 hanggang ano? Mahalagang paalala, offline kaluluwa. Ano yung parang kulang. Kulang yung kanilang pinapayuhan ng mga Pasayenyo mula sa Distrito 1 na dumalaw sa umaga, samantalang ang mula sa Distrito 3 ay sa hapon. Ayun, umaga daw sa mga Distrito 1, ang pagdalaw, Distrito 2 ay hapon. Hindi pinahintulutan ang mga sasakyan na makapasok sa loob ng simenteryo dahil yan ay nag-focus po ng sikip sa loob ng simenteryo. Kung ang simenteryo ay maliit at puro nakabalandra, nakaparking ng mga sasakyan, wala na hindi makakakilos yung mga dadalaw. Mahirapan magtungo sa kanilang mga puntod. Yung ating mga kababayan na dadalaw sa kanilang namayapang mahal sa buhay. Wala muna daw magaganap na paglilibing o cremation mula Oktubre 31 hanggang November 2.
Wala hong libing, ha? Hindi umaring isabay sa sa araw ho ng kaluluwa. Mananatiling bukas ang tanggapan ng sementeryo para sa lahat po ng transaksyon, maging renewal ng mga kontrata. Yahan, pag ganyan ho ay yung mga hindi nakakabayad, yung mga hindi ho nakakabayad ho sa kanilang amilyar. Amilyar ba tawag doon? Kanilang libingan. Ayan, pinagbabayad po ng buwis. At baka magulat kayo, wala na yung inyong patay doon sa libingan dahil naglaps na. Yung mga nakakulong, nakalibing ho sa lupa, ayan ho, ay wag ho kayong magugulat. Kasi 5 taon lang hong ibinibigay ho yan, at pagkatapos ho ng 5 taon, tinatanggal na po yung nakalibing dyan at nilalagay ho sa chapel. Kaya wag ho kayong magugulat na biglang ang patay ho ninyo ay umalis doon. Hindi ho sila umalis. Sila ho ay inalis. Inalis ho sila doon. Inalis. At para ho yun, ginagawa po yun ng lokal na pamahalaan ng sementeryo. Para ho naman sa iba pa ho na para magamit ho naman ho ng iba. Kasi kung po yun, ay talagang ang libingan, di mo ba? Ang sementeryo ay halos naglalakad ka sa daanan, natatapakan mo yung lapida nila natatapakan mo kakatakot yun. Baka mamay matapakan mo, biglang umaray yung patay. Baka biglang umaray, sasabihin sa iyo ng patay, di ba? Kaya ho, yun ang ginagawa, inaalis na pagkatapos ho, makalipas ho ng 5 taon, inaalis na ho yung patay doon sa nakalibing sa lupa para naman sa iba. Magugulat ka nga siyempre, di ba? Kaya nga ho, kinakailangan kapag ikaw ay dadaan, magpapaalam ka, makikiraan ko muna. Huwag mong tatapakan yung pinakagitna at siyempre, mapipipi ang sadyan nun at baka nga biglang umaray. At pag narinig mo yun, baka bigla kang umaripas ng takbo. Di ba? Ayan. Okay. So, yan ho ang mga paalala para ho sa araw po ng mga kaluluwa sa November 1. So, dapat pong ihanda, magdala po ng payo. Kasi sobrang init at kung minsan ay uulan, kailangan din magdala ng kapote at yung pananggalang sa ulan. Yan, para hindi ho tayo magkasakit. Siyempre, pag pinaghalo yung init at saka yung lamig, dyan tayo inuubo, dyan tayo sinisipon. Buti na lang ho, hindi na ho uso ang COVID-19. Mga panahon lang yun bumahing ka lang at umubo ka, nilalayo ka na ng tao. Nilalayo ka na ng kapitbahay mo, nakakilala mo at baka ikaw ay mayroon ng COVID-19. Yan, magdala rin ng extrang damit sakali na siyempre sa init ay pinawisan at nung umulan ay nabasa, ay delikado na rin ho yun, meron ka ngayon na pamalit.
Yan, ha? Kaya magdala ho ng extra inyong damit. Aha. Pamaypay, yan. O kaya ay mini pan. Yung meron tayong mga, high-tech na tayo ngayon. Nadadala na natin yung electric pan, no? Pero mini pan. O yung handheld pan. Laging nakapokus sa mukha mo, laging nakatapat sa leeg, sa noo, sa mukha, para mapreskuhan. Dahil, siyempre, di ba, ang hirap kung tiisin. Kumbaga, yung init, yung singaw, init at singaw ng araw. Ano ho? Kaya kinakailangan natin ng pamaypay o handheld pan. Face mask. Ay, mga naniniguro pa rin. Naniniguro pa rin. Siyempre, lalo na alikabok. Maalikabok, baka maalikabok sa simenteryo. Mainam na rin ho, may face mask ho kayo. At siyempre, sa gabi, yung usok. Usok ng kandila. Naku, ng maitim na usok ho yan. Pag pumasok sa ilong ho yan, pag pumasok sa baga, sakit din ho ang ating makukuha. Kaya't mainam na rin ho, magdala ho kayo ng face mask. Alcohol. Yung mga masiselan ho at mapahawak sa nicho, at iniisip mo kumapit sa iyo ang bakterya, yan. Magdala ng alcohol at magbanlaw ka, maghugas ka ng alcohol. Kung gusto mo, ipaligo mo pa. Pag hindi ka nasunog. Joke lang. Joke lang yan. Marami pong pinagbabawal sa simenteryo. Yung mga dati na ho natin, alam na ho natin yung pinagbabawal dyan. Yan, yung mga pagsusugal. Kasi ho, nakasanayan din, ng mga nakaraang panahon. Merong para lumipas ang oras, makapag, sa maghapon, maghapon na nagbabantay sa nicho, dinadaan ho nila sa baraha, nagdadala ng baraha, magsusugal. Yan ay pinagbabawal para lumipas ang oras, papalipas ng oras, dinadaan ho sa pagsusugal. Ganun din po yung pag-iinom. Sakto. Wag po na ninyong gagawin yan. Nung araw din ho, yan ay laging may makikita kang talaga naman ho, tinatagayan pa, may sariling baso din yung patay. Pag nagiinom mo man ng pamilya, doon sa ibabaw ng nicho, meron ding baso yung patay. Dahil manginginom din yung kanilang kanilang mahal sa buhay. Ayun. May tagay din siya, may sarili siyang baso. Yan, bawal ho yun. Bawal ho yung pag-iinom. Huwag na hong gagawin. At kumisan, dyan din ho, nagdudulot din ho ng gulo. Kapag lasing na, engot na, enggo na, ayun na, matapang na yan. Wala akong pakialam kung sino sila. Basta, masaya ako. Di ba yung mga ganyan? Mga ganyan, di ba? Pag gano'n na itsura ng taong nakainom, maghahamon na yan. Meron niyang matingnan ng masama. May taong ayaw matitingnan siya ng masama. Doon na nagsisimula ang away. Doon na nagkakagulo sa simenteryo.
Di grupo-grupo na ngayon yan. Pamilya na yan. Kapag nag-away na yan. Yun ho ang iniiwasan ng ating mga otoridad kung kaya't ipinagbabawal ang mga hindi ka nais-nais na ginagawa natin habang tayo ay nasa simenteryo, habang tayo ay nasa ating mga puntod ng ating mahal sa buhay. Yung matutulis na bagay, yan, lalo na. Mga hilig natin, magdala ng jungle bolo eh. Kutsilyo. Matutulis na bagay. Mahilig tayo. Kung minsan, hindi na natin naiuwi. Kapag nakapaglinis na ng nicho, hindi na uuwi, andun na, inabot na ng maghapon doon. Ayun. Pag nahuli sa iyan, kumpiskado yan. Kukumpiskahin ka. Kumpiskado lang naman at hindi naman din ho kinakasuhan ng illegal possession of deadly weapon. Yan ay isosoli naman po. At malakas na pagpapatugtog. Yan, nako. Yung mga hilig natin, magdala ng mga mga karaoke, speaker. Hilig ho natin na nagkakasiyahan kasi reunion ng pamilya, Doon na nagkakaroon na reunion ng pamilya, sa puntod ng mahal sa buhay. Yun, pero, paano ngayon yan? Sa cellphone, may mga tug-tug-tug-tug na. May mga na. Pero siguro, yung sapat lang na lakas ng volume ng inyong pinapatugtog sa cellphone. At wag na hong ikakabit pa sa speaker. Para lumakas, wag ho. Pinagbabawal po yan. Wag na ho. At imbis po na ang gawin ho natin ay sariwain na lamang po natin. Kaya ho tayo nandyan sa simenteryo at sa puntod ng ating mga mahal sa buhay ay sinasariwa ho natin ang magagandang ala-ala na iniwan sa atin ng namayapa nating mahal sa buhay. At pag nasariwa na yon, napag-usapan, di ba, parang nabibigyan din ho natin ng kasiyahan yung namayapa dahil siya ay napag-uusapan. At ang pinag-uusapan ay yung mga naiwan niyang magaganda, yung kanyang legacy. At syempre, matapos nun, yun, kinakailangan tayo ay mag-aalay. Mag-alay tayo ng panalangin para sa kanilang kaluluwa. Mag-alay tayo ng panalangin at kung tayo ay nakapagpatawag tayo ng pare, pwede hong magmisa, dyan sa loob po, sa inyo pong puntod, kung pwede naman ho. Ay, kung hindi naman, siyempre tayo na hong pamilya ang magdasal. Siyempre, di ba? Ayan, pagkatapos niyan, di kainan na. Andyan na. Siyempre, andyan ang mga baon, kinakailangan may pagkain. At dahil nagkakasama-sama ang pamilya, di po ba? Reunion nga po. Di po ba? Kaya yan lang ho. Ganyan lang ho ang dapat nating gawin sa araw po ng kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Huwag ho nating kakalimutan na sila ay ating ipagdasal, na sila ay dapat ay maging tahimik na, tahimik, masaya, maligaya,
doon sa kabilang buhay. Ano ha? At sila ay hindi nakakaranas. Siguro, no, di ba? Meron tayo minsan meron tayo napapanaginipan, no? Mga kaibigan natin, mga kaibigan natin na hindi natin napasyalan, o hindi ba, di ba? Nagpapakita sila sa atin sa panaginip, para bang humihiling siya ng dasal. Pagdasal mo naman ako. Parang gano'n, kaya siya nagpapakita sa iyong panaginip. Imagine, ang tagal-tagal mo na. Diba? Ang tagal-tagal mo na hindi kayo nagkikita. Pagkatapos, nung siya ay nalagutan ng hininga, hindi mo pa rin siya napasyalan. Kaya ikaw ngayon, ang pinapasyalan niya. Ay, huwag kang magtataka. Huwag kang magtataka na ikaw ang dinadalaw niya at ikaw, hindi ikaw ang nandadalaw sa kanya. Ikaw ang dinadalaw. Gusto mo ba yun? Na ikaw ay palagi niyang dadalawin? Kung nga sa madilim na lugar, dalawin ka niya. Paano na? Alright. Ayan, At tayo po ay mayroong mga telephone number. Ayan. Ano mga? Meron ho tayong mga telephone number, hotline para ho sa emergency kung sakasakali. Ayan, ang Pasay PNP hotline, ayan, 87090791. At 0945-513-2782. Yan po ang hotline ng ating pong PNP Pasay. At sa DRRMO naman, yung ating Disaster Risk Reduction and Management Office sa Pasay City Hall, ang kanila pong hotline, 8551-7777, 8833-8542. Ayan. At 0905-439, hindi ko mabasa, 439-111. Yan. Tawag-tawag lang po kayo kung merong aberya sa inyong pong area, sa inyong lugar, at dyan sa sementeryo. Tawag po kayo dyan nang sa gayon ay makaresponde ang ating pong mga otoridad at mabigyan ng katugunan anuman ang problema. Alright? So, yan po. Ang inyong pong lingkod, boboto na. Ay tayo na. Baka sakali po ay tayo ho ay makapag-live din po doon sa area. Ang tabayanan po ninyo. Kung ano man ang mga pangyayari. May mga naganap na hindi ka nais-nais sa ating butuhan sa araw na ito, sa mga paaralan, ay maihahatid po namin sa inyo. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. At tayo po ay bumoto na hanggang alas 3 lang. Huwag po tayong paaabot po. O yung aabutin mo sa pilahan ng alas 3, yan ay pinapayagan. No? Pero yung alas 3 ka na pupunta o alas 3:01, alas 3:05, pupunta ka, yun ay depende na kung ikaw ay pahihintulutan ng electoral board or election board of election members. Yan. Alright. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Salamat po sa inyo pong pagsama sa akin. Sa isang oras po nating pagbabalita. Binabati natin yan, si Utol Danyo Guillermo at si Joseph Guillermo. Puro ano to si Dangel Guillermo at saka si Daryl, si Noni.
Mga ano po ito. Pero nangunguna yung mga kamag-anak ko rito ha. Pero sa dami ng nanood hindi man lang nag-comment. Mag-comment po kayo. Kaya lang wala na ho tayong oras. Magkita-kita ho tayo. Mamaya meron pa ho tayong programang sa ating programang panghapon alas 5 hanggang alas 6 yung po ating Balitang Pilipinas Worldwide. At diyan ho ay makakapagbigay po tayo ng update kung ano po ang kaganapan sa mga barangay, sa ating mga voting precinct. Alright! Maraming salamat po tayo sa inyong lahat at magandang tanghali. Yan, ang inyong pong lingkod ay nag-iiwan po ng kataga na tayo pong lahat nawa ay patuloy na pagpalain, ingatan ng ating Panginoon saan man tayo naroroon at anuman ang ating ginagawa. Bye! And this is Double G, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.